Dito po. Tawag po sa inyo rito. Auring, Auring. ate. Auring. Auring. Naniaw. Opo, si Nanay Auring. Ayan, salamat po at nakasama natin si Nanay Auring. Ay, nandito din si Ate Minda, no? Medyo kasi mahina yung pagdinig ko. Opo. Kaya, Alakasan At wala po si wala si Ate Mabik, no? Mabik. Dahil Kasi nasa ano sila, opo, Singapore. Anong kailan balik? Bukas. Friday, opo. opo, nagbakasyon. Nag-tour. Sinama ng kanyang anak. Opo. Nakasan. Ayan, so babasahin ko po yung isang talata po mula po sa banal na kasulatan. Dito po sa sulat ni Apostol Pedro, sulat po ni Apostol San Pedro sa unang kabanata. At ito po yung mababasa po natin no, sa talatang 9. Ang sabi po rito, inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayan, so ano po, no, may sinabi po si Apostol Pedro no, mula sa salita ng Diyos na ang layunin ng pananampalataya ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Ibig sabihin po, ang pananampalataya na tunay, sabi po ng Biblia, ay pananampalataya na nagliligtas ng kaluluwa. Ibig sabihin po, pananampalataya na tinatawag natin na authentic, no? Sabihin nyo nga po, genuine, mga kapatid. No? So, genuine po, no? Ano po ba sa Tagalog yon? Sakdal. O, ganyan, ano? Tunay. Ganun po, no? Puro. So, puro. Yan yung magandang word, no? Sa Bible po, itinuturo sa atin, no, na ang pananampalataya ay kailangang ito ay magligtas sa atin. So, patunayan natin, mga kapatid, no, na ang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo ay nagturo sila na ang pananampalataya ay nagliligtas ng kaluluwa. Si Apostol Pablo po may sinabi din siya sa Roma. No? Mababasa po natin yung Roma sa unang kabanata. Ito po pakinggan natin. May sinabi po si Apostol Pablo. No? Sabi niya po sa Roma 1, ito po yung ating mababasa. Sabi po rito sa talatang 17. Sabi rito, sapagkat ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So may ano po, no, may maganda yung sinabi ni Apostol Pablo pagdating sa pananampalataya natin sa Diyos kasi ipiniliwanag niya na ang nagdudulot ng kaligtasan sa tao, no, yung nagbibigay ng kaligtasan sa atin ay ang pananampalataya. Ang tanong, ano ba yung pananampalataya na nagliligtas? No? Ano po ba yung pananampalataya sa Diyos na magdadala sa atin sa Diyos? So ang sabi ni Pablo, mga kapatid, sinabi niya na ang pananampalatayang ito, sabi niya rito, ito ay ang paghahayag ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. No? Kasi ang sabi po rito, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya. So, ibig sabihin po pala, pag tayo po ay sumasampalataya sa Diyos, ibig sabihin po ay sinasampalataya na natin yung kagandahang loob ng Diyos, yung grasya ng Diyos. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Yung ikaw ay naniniwala sa biyaya po ng Diyos. Sabihin nga po natin biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Yo, so mga kapatid, ganito pala, no? Ang pananampalataya ay nakaukol sa biyaya po ng Diyos. So ano po to no, magkakonekta mga kapatid, no? Ibig sabihin po ay ito po ay magkaugnay, no? Yan yung siguro yung dapat na Tagalog, no? Magkaugnay, no? Pag sinabi nating pananampalataya, nakaugnay sa biyaya ng Diyos. So kung ang pananampalataya po ay hindi nakaugnay sa biyaya ng Diyos, walang saysay ang pananampalataya. Yun po yun, no? Kasi sumasampalataya ka sa tinatawag na biyaya ng Diyos. Pero sabi nga natin, maraming tao ganito, sumasampalataya sila sa kanilang paniniwala. May mga ganyan. No? May mga tao po na sumasampalataya sila sa kanilang moralidad. May mga ganun pong tao, no? Sumasampalataya sila sa kanilang mga gawa. May mga ganun pong tao. Sumasampalataya sila sa kanilang tinatawag na, yung kanilang pananaw. Ganun pa, no?
may mga tao din po ang sinasampalatayanan yung sarili. May mga ganun po. Pero po, sa mga Kristiyano po, ang panawagan po sa atin, no? Sampalatayanan natin ang biyaya ng Diyos. Yung ginawa ng Diyos sa atin, no? Hindi po yung ginawa natin para sa Diyos, kundi ano ba yung ginawa ng Diyos para sa atin, no? Yun po yung yun yung gustong linawin ng mga apostol sa Biblia, no? Ano ba ang ginawa ng Diyos para sa atin, no? Ano po ba yung kanyang ipinahayag sa atin, no? Na dapat po nating sampalatayanan. So, yung po yung itinuturo ng Biblia. So, eto po, no, may nakalagay, eto sabi mga kapatid, ang sabi, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So, ang tanong, ano ba yung kagandahang loob ng Diyos na pinahayag niya sa atin, no? Ano po ba 'yon? Basahin ko po yung talatang 16. Ito po yung nakasulat. Ang sabi po rito, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Yan po maganda, no? Sabi ni Pablo. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sabi rito, sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, dito na papasok mga kapatid. Ano ba yung biyaya ng Diyos na ipinadala niya sa tao? Na ang sinumang sumampalataya ay maliligtas. Ang sabi mga kapatid, mabuting balita. No? Sabihin nyo nga po, mabuting balita. Mabuting balita. So, kilala po natin ang mabuting balita sa salitang gospel. No? Narinig po ba natin yung salitang gospel mga kapatid? Ebanghelyo, yun po, no? Sabihin nga po natin ulit, mabuting balita. Mabuting balita. Yan, so, ano ba yung mabuting balita? No? Na pinadala ng Diyos sa atin. Basahin ko po yung laman ng mabuting balita, no? Sa simpleng paliwanag po ng mga apostol, maiintindihan po natin. Basahin ko po sa inyo yung nakasulat sa Epeso, no? Chapter 2. Ito po, napakinggan nyo to mga kapatid. Maganda to. So may nakasulat sa Epeso, ito po yung mababasa natin, no? Epeso, 2 kabanata. At sa talatang 1. So ito po yung nakasulat mga kapatid. Sabi rito, kayo'y binuhay niya nang kayo ay mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ayan maganda po rito. Sabi po rito, na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Sabi ng talatang 3, sa gitna ng mga iyon, tayo naman, ng ibang panahon, nabubuhay tayo sa mga kahalayan ng ating laman. Ginagawa ang mga pita ng laman ng pag-iisip at sa katutubong kalikasan tayo ay mga anak ng galit. Ngunit ang Diyos, palibhasa mayaman siya sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin, bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Tayo'y binuhay na kasama ni Kristo. Tayo'y binuhay na kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Yan po, naano nyo po mga kapatid, no? Napakinggan nyo po yung binasa po natin, yung laman po, no, ng sinabi ni Apostol Pablo, no? Ano pong sabi? Ang sabi ng Biblia sa atin, kayo'y binuhay niya nang kayo ay mga patay dahil sa inyong kasalanan. Sabi ni Pablo rito, bagamat tayo ay mga patay, binuhay tayo na kasama ni Kristo. Ibig sabihin po, ang sabi, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. So, mahalaga po ba yung mabuting balita? So, ibig sabihin po pala, yung mabuting balita na tinatawag nating grasya ng Diyos, no, na sinasampalatayanan natin. Nasa loob pala nun, yung aral, no, mayroon pong sinasabi ang Diyos doon na yung palang mabuting balitang yan ay kapangyarihan pala ng Diyos yan. No? Ibig sabihin po, kapangyarihan ng Diyos para ang isang taong makasalanan ay matubos. No? Malinis. Sabi ng Biblia, ang tao po pala pag nasa kasalanan, ang tawag sa atin ay mga patay. Ibig sabihin mga kapatid, tayo ay patay. No? Pag tayo po ay wala pa kay Kristo at wala pa tayong pananampalataya, ang sabi po ng Biblia, tayo ay mga patay. So, ibig sabihin po ng salitang patay sa Bible, mga kapatid, ibig sabihin po niyan ay hindi tayo spiritual, no?
ang ano po, wala pa tayong pananampalataya na tinatawag na makapagliligtas, no? Kasi po sa Biblia po, ang pananampalataya ay may itinuturo na dalawang bagay, no? Pananampalataya tulad lang ng paniniwala at yung pananampalataya po na nagliligtas. Yun po yung sinasabi po ng Bible, no? Pananampalataya na nagliligtas. Ibig sabihin po, galing sa Diyos, no? Pananampalatayang galing sa Diyos, hindi galing sa tao, no? Yung tinatawag po ng Biblia. Kasi po, Verse 8. pag sa panahon po kasi natin, ano, sa mga traditional po na Kristiyano, ang pananaw ng marami pag sinabing pananampalataya ay paniniwala, no? Parang ano lang po, naniniwala akong may Diyos, naniniwala ako kay Jesus. So sa kanila pananampalataya na 'yon, no? Naniniwala ako. Pero hindi po ganoon yung turo ng salita ng Diyos, no? Sa salita po ng Diyos, ang pananampalataya po ay galing sa Diyos, mga kapatid, no? Grasya ng Diyos. Biyaya po, no? Na kung saan nagbibigay ito ng pananampalataya sa tao, mga kapatid, no? Pag dumating na po 'yon, yung pananampalataya na 'yon, ang sabi ng Bible ay ang isang taong patay ay nabubuhay. Ibig sabihin po, sa atin po, sabi ng Biblia, ang kamatayan ay hindi yung namatay ka, no, sa physical lang. Walang relasyon. Ang sabi ng Bible, ang kamatayan ay kapag ikaw ay walang relasyon sa Diyos. Walang relasyon. Opo. Ikaw ay walang kaugnayan sa Diyos, no? Putol. Ibig sabihin po, may kasalanan dahil sabi nga ng Biblia sa atin, ang mga taong patay, sabi ng Bible, ay hindi sila sumusunod sa Diyos. Ibig sabihin po, pag tayo ay patay sa spiritual na kalagayan, wala talaga tayong pananampalataya. No? Yun po yun. Kaya, ano po delikado mga kapatid na isipin natin na pananampalataya na yung tinatawag lang nating paniniwala sa Diyos, no? Hindi po yun ang pananampalataya, kundi ang pananampalataya po, galing sa Diyos po yan, ibinibigay sa tao para kapag tinanggap natin ito, mga kapatid, ano po yan, ang buhay natin ay mababago. Naalala ko po no may isang banal na tao, no. Pag sinabi ko pong banal na tao, dating makasalanan na binago. Opo, ang pangalan niya po Agustin, no. Kilala din sa ibang mga mga kaibigan nating Roman Catholic na ang tawag ay San Agustino. Saint Augustine. Si Agustin po, isa sa nagustuhan ko sa kanyang sinabi, no? Dahil si San Agustin po ay isa sa mga banal na itinuro niya yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Sabi po niya, maraming Kristiyano na sumasamba sila sa Diyos na hindi nila kilala. Sabi niya, no? Ibig sabihin po, bakit? Kasi sabi ni Agustin, maraming Kristiyano hindi nila alam ang biyaya ng Diyos. Hindi raw natin alam. So nagtataka ako, no? Bakit, no? Kasi sa kanila, ang Diyos parang ano po, no, tingin nila na basta ako naniniwala. And then sabi pa niya, marami ding Kristiyano ang inuukit nila ang Diyos sa imahe ng tao, sabi ni Agustin. Pero bagamat ginagawa nila 'yon, sabi ni Agustin, ignorante pa rin sila sa biyaya ng Diyos. Sabi ni Agustin 'yon, ha? So mga kapatid, may mga bagay sa loob ng simbahan na hindi itinuturo sa mga tao. Tulad po ng sinabi ni Agustin. Sabi ni Agustin, maraming ignoranteng Katoliko, sabi niya, na hindi alam ang biyaya ng Diyos. Sabi niya, tingnan niyo po, maraming walang alam. At ang sabi ni Agustin, marami rin ang hindi maliligtas. Sabi ni Agustin, ano? Kasi sabi ni Agustin, maraming Kristiyano na hindi alam ang biyaya ng Diyos. Hindi raw alam. So mga kapatid, si Agustin po ba tama sa sinabi niya? Opo, ako naniniwala. Kasi sabi ni Agustin, ang tanging pag-asa lang ng tao para siya ay maligtas sa kanyang pananampalataya ay malaman niya ang biyaya ng Diyos. Sabi ni Agustin. Kaya may sinabi si Agustin, itong sabi niya, no, kung wala ang salita ng Diyos na gagabay sa akin, ako ay papunta sa kaparusahan. Sabi ni Agustin yun, no? Kung wala ang salita ng Diyos na gagabay sa akin, papunta ako sa kaparusahan. Naalala ko po, mga kapatid, no, yung sinabi ng isang pare, nakakilala ko, no, sa tiga Malolos, no? Sabi niya sa akin, Pastor, sabi niya, maganda yung Biblia talaga ipangaral. Kasi sabi niya, marami ang
Katoliko na walang alam sa Biblia. Hindi nila alam ang itinuturo ng Biblia. Kaya sabi niya maganda talaga ituro yan. Sabi ko doon sa sabi ko sana doon sa kakilala kong pare, pare, ibig sabihin kahit na bumangga sa paniniwala nyo. Sabi, natawa lang siya, no? Kasi nga po, naniniwala po ang mga totoong Kristiyano, no? Naniniwala sila na marami talagang sa simbahan na hindi alam ang biyaya ng Diyos. Wala silang alam. No? Basta sa kanila lang may tradition, may relihiyon, okay na. Pero ang biyaya ng Diyos hindi nila alam. Kaya ito po yung itinuturo ng Bible sa atin, mga kapatid, no? Ito po yung sinasabi natin na born again, no? Sabi nyo nga po, born again. O, kapanganakang muli. Ibig sabihin po ng kapanganakang muli, ang pananampalataya ay ibinigay ng Diyos sa tao. Yun po yun. At ikaw ay nabago. O, kita nyo mga kapatid, no? Opo, kaloob ng Diyos, opo, ikaw ay nabuhay magmuli. No? Yung po yung ano nun, yung tama, Mami Zay, yung po yung pinakatumbok, no? Ang isang tao na nabuhay magmuli. Tanong, bakit nabuhay ako magmuli? Kasi nga, ang salita ng Diyos ay dumating sa akin, no? Yung sinasabi po na habag, biyaya, na sinampalatayanan ko, no? At kahit po yung pananampalataya, kaloob din eh, no? Opo. May nakalagay sa Bible, ang sabi na, basahin nga natin yung sinasabi ni Pablo, no, sa Epeso, na ang sabi, ang biyaya ng Diyos, kaloob nun ay pananampalataya. Verse 8. Oo, sabi, verse 8. Pakinggan nyo po. Chapter 2, verse 8 and 9. English to English. Ay, English pala yan. Okay lang po. Okay, nakakaintindi naman sige sila. po. Di ba sa'yo mo sa for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is a gift of God. Tama. Not by works so that no one can boast. Tama. Sabi po sa Tagalog, ano sabi, mahal? Sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. No, nakalagay po, no? Sabi po, at ang sabi po rito, hindi ito sa pamamagitan ng mga gawa ng tao upang ang sino man ay wag magmalaki. So ibig sabihin po pala, gawa pala ng Diyos, no? Yung kaligtasan na tinanggap natin, gawa po ng Diyos, hindi natin gawa, no? Wala nga tayong ginawa eh, no? So kung wala tayong gawa, ibig sabihin Diyos ang gumawa ng lahat para sa ating kaligtasan. So ibig sabihin po, namatay si Kristo, gawa po ng Diyos yun. Tama po ba? Hindi natin gawa yun, di ba? Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang tayo po ay mabago, no? So yun mga kapatid, no, namatay si Kristo upang mamatay ang kasalanan. Alam niyo po ba na ang simbolo po ng kamatayan ni Kristo ay para puksain ang kasalanan? Yun po yun. O ano po yung simbolo ng pagkabuhay ni Kristo? Para magkaroon tayo ng panibagong buhay. Alam niyo po mga kapatid, ganito, no? Nang mamatay po si Kristo, ayon po sa Bible, ito yung turo. Nung mamatay si Kristo, namatay din tayo. Yeah. Naintindihan niyo po ba yun? Kailangan mga kapatid, pag tayo po ay tumingin sa Panginoong Jesucristo, kailangan makita natin yung sarili natin sa krus. Kasi nang mamatay siya sa krus, kailangan mamatay din yung kasalanan natin, no? Yung lumang pagkatao natin. Anumang bagay na mali, kailangan mamatay doon sa Kalbaryo. Lumang pananaw. So, ang malalim po yung kamatayan ni Kristo, no? Kailangan kasama kang namatay doon. Kasi mga kapatid, sabi ng Biblia, kapag hindi ka namatay na kasama ni Kristo, kasama ka sa huhukuman, no? Yun po yun. May darating na kahatulan sa mga tao. Yun po yun, ano? Kaya ano po, ngayon pa lang mga kapatid, ang turo sa atin ng Biblia ay sampalatayanan na natin ang anak ng Diyos. Tayo ay magsisi sa lahat ng ating kasalanan. Tanggapin natin yung gawa ng Diyos. Isuko natin lahat ng bagay na mali sa atin, no? At wag na nating ipagmalaki yung ating moralidad kasi hindi yan makapagliligtas, no? Kasi ang sabi ng Bible, biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Walang kinalaman ang tao, no? Wala tayong kinalaman. Diyos po ang may gawa lahat, no? Ang gusto ng Diyos, sampalatayanan natin yung kanyang ginawa. Yung ginawa niya para sa atin. Inali niya ang kanyang anak, namatay para sa atin at nabuhay para sa atin. So, mga kapatid, sapat yun para ang tao po ay magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ito tanong sa atin, Pastor, malalaman ba natin na ang tao ay ligtas pag namatay? Yan ang tanong, no? Kasi ang pinag-uusapan kaligtasan. Ito po sagot ko dyan. Ang tunay na Kristiyano po, malalaman po niya na siya ay maliligtas pag namatay po siya, no? So, Pastor, ibig bang sabihin pag namatay ang isang
nagsisisi ng kasalanan at sumasampalataya kay Hesukristo, yun po ba ay sapat para mapunta ka sa langit? Ang sagot ko po ay opo, no? Bakit po? Kasi, di ba sabi nga ng Bible, pag nagsisi ka sa kasalanan at sumampalataya ka sa biyaya ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, no? Sabi ng Biblia sa atin ay, ang nakalagay po ay, binuhay ka magmuli mula sa kamatayan. So, sabi ng Bible, ang buhay mo ay kasama na sa langit. Di ba ang sabi ng Bible, ang pangalan mo ay nandoon na sa kalangitan, no? Kasi ikaw ay ano po? Anong sabi ng Bible? Ikaw ay kasama kang namatay ni Kristo at kasama kang nabuhay. Hello, nakikinig po ba, di ba? Dahil sumampalataya ka eh. So ibig sabihin, ikaw kinakatawan ka na ni Kristo. Ang buhay mo ay nandoon na sa langit. Yun po, no? Kaya ano pa ang pagdududahan mo kung ikaw ay nagsisi na sa kasalanan at sumampalataya ka na kay Kristo? Ano pa bang pagdududa, no? Kung totoong nabago ka na born again ka na. Ang mangyayari na lang po habang nasa mundo ka, magpagamit ka sa Diyos. Amen po ba, no? Ikaw ay maging kasangkapan ng biyaya ng Diyos. May itatanong ako diyan eh. Pastor, ibig bang sabihin hindi na ba tayo gagawa kasi di ba Diyos ang gumawa? Mali ka, no? Kasi ganito yan. Kapag ang Diyos po ang gumagawa sa atin, lahat ng ating ginagawang mabuti, ito po ay galing sa Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin po, legit, authentic yung paggawa natin ng mabuti kasi Diyos ang gumagawa sa atin. Hindi tayo tulad ng iba na ang tinuturo ay gumawa ka ng mabuti sa sarili mong lakas. Ang totoo po nun, lahat ng mabuting ginagawa ng tao, kung wala ang Diyos na gumagawa sa kanya, hindi po yung tinatanggap ng Diyos. Baka isipin natin, Pastor, may mga tao kasi na nagsisikap silang makapunta sa langit sa kanilang paggawa ng mabuti at relihiyon. Yun po ba ay papasa sa Diyos? Well, sa akin hindi. Kasi bakit? Kasi nasaan ang Diyos? Kasi ang sabi ng Bible, di ba mga kapatid, babalikan lang natin yung pinag-aralan natin, di ba? Di ba sabi, biyaya ng Diyos ang gumawa para maligtas tayo. Kung gagawa tayo ng ibang bagay na hiwalay sa biyaya ng Diyos, mabuti man yan sa tingin natin, pero kung hiwalay, mga kapatid di ba sabi ni Agustin, kung hindi ka nakaugnay sa biyaya ng Diyos, walang saysay. No? Bakit po? Kasi gawa lang ng tao yun. Wala ang gabay ng Diyos. Ang sabi nga ng Bible, mga kapatid, kung ang Diyos ay hindi natin kasama, maliligaw tayo. Lahat ng ating ginagawa ay hindi magiging tama. Yun po yun. Kahit na ano pang mabuti ang gawin natin, kung yan po ay wala ang gabay ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Maliligaw pa rin tayo. So yun mga kapatid yung nililino ng Biblia dyan, na ang kaligtasan po ay gawa po ng Diyos, biyaya po niya sa atin. Kaya mahalaga na ito yung malaman ng tao. Sige po, baka po may tanong kayo or paglilinaw mga kapatid sa pinag-aralan natin. Pwede rin pong magbigay kayo ng gustong magsusog po, magbahagi. Kung may mga tanong po kayo na parang sa tingin nyo ay hindi pa malinaw, okay lang po, wala pong problema. Yun po. Sa akin naman, Sige po. Tanong niyo po. medyo nalinawan ako eh. Medyo nakakuha po ako ng may linaw. Salamat Lord. To God be the glory. Biyaya ng Diyos. To God be the glory. Alam niyo po ba na ang bawat pagkakataon hindi ang Lord ang nangungusap sa atin. Pribilehiyo po ito akala natin na nandito lang kami, nang wala lang, dahil obligasyon. Ang katotohanan po nun, ang Lord minsan, kung praying namin kung saan kami dadalhin, inaabot yung tao mo. Ibig sabihin, may kinakausap tayo ng salita. Kinakausap tayo mismo ng Diyos. Kumbaga sa amin, tungkulin lang namin to, na pribilehiyo to, na itong aming pagkatawag Pero hindi lahat ganito na Pero andito kami ngayon, hindi siguro sa sarili naming lakas, sa sariling kundi ang Diyos mismo ang nagtalaga sa panahon na to. Naniniwala po ba kayo? Kasi yung kunting labo, medyo lumilinaw yung sa akin nakakatch pa siya. Mabuti po. Diba? Oo, kasi ang dami ko talagang Tanong. Ngayon din ako na-report na born again ako. Ang biyaya ng Diyos. Kasi piloso po ako. Oo. Siguro sa ating medyo mahirap na mapangaralan dahil sarado pa siguro isip niya na
Hindi. Sa salita ng Nung Diyos. unang pastor, dumaan ako sa ganyan. Opo. Ganun naman po talaga. Dumaan ako sa ganyan. Hirap talaga ako. Ayoko. Nagagalit ako sa asawa ko. Opo. Sabi ko kung... Christian ka pa, ganon. Christian. Hindi. Talagang ganyan ako Opo. pastor. Mabilis ang bibig ko eh. Opo. Sabi ko, kung magsusama ka sa kanila, sumama ka, huwag mo na ako idamay. Pero dumating sa point na may anniversary nun eh, bago akong panganak. Parang talagang, ako mismo ang nagsumikap na makadalo. Opo. Bago akong panganak nun na siguro mga wala pang 1 month. Mm. Maagan ka. Nagalit yung biyanan ko kasi yung biyanan ko saradong Katoliko din. Sabi niya, pupunta kayo doon para yung baby. O di iiyak na, may day din naman. Ayoko naman isama kasi ang panahon. Hanggat sa dumating sa point na doon sa anniversary may mga prayer. Yung talagang pusa kang matutumba pag pinag-pray ka. Tapos sabi ko start noon, parang tanggap ko na. Tanggap ko na Nakarinig ka na ng word. oo. Sumama na ako sa asawa ko kung saan-saan. Oo. Kung saan-saan siya pumupunta, kung saan siya ini-invite, nakakasama na ako. Madali lang, basta mag-pray ka lang kung talagang yun ang willing ng Panginoon. Wala ka naman magagawa kasi hindi naman tayo ang may gawa. Kasi minsan sarili lang nating gawa. Ang mga reliyon kasi sariling gawa para ma-please ang Diyos. Pero napi-please nga bang Panginoon? Nalulugod niya po ba talaga ang Diyos? Hindi po bumalik tayo sa salita ng Diyos kung anong sinasabi niya. At doon tayo sumampalataya. At doon tayo magtiwala. At sabi ko na hindi kailangan. Just, kahit nag-upo ka lang Panginoon, may ganito. Sa Lord ang Panginoon may katanungan ako, sagutin mo naman. Di ba mga ganun? Gumawa kayo ng way na masagot ako. Ayun. Nani, baka may gusto kayong i-share. Medyo lumilinaw naman yung aking pagkaintindi. Kasi yung sa mabuhay na muli. Opo. Yung ano ko ganun, yun pala yun way Opo. na Kaya pa ibig medyo sabihin, nakuha ko siya. ibig sabihin, Mami, ngayon pa lang, pwede na tayo mabuhay magmuli. Oo. Opo, ngayon pa lang, sa spiritual na aspeto. Opo, pwede na po. Kaya nga, 'di ba, may mga relihiyon ganitong turo, yung may mga kumakatok, no? May mga kaibigan tayo kumakatok sa mga pinto. Sinasabi nila, ay, Diba? opo, sir, Andyan ka ba? sir, naniniwala po ba kayo sa kaharian ng Diyos na itatatag? Ay, opo, naniniwala po ako. Naniniwala po ba kayo sa muling pagkabuhay ng mga patay? Ay, opo. So sabi ng iba nating kaibigan sa saksi, pag ikaw daw ay sumampalataya sa Diyos, mabubuhay ka magmuli mula sa mga patay, 'di ba? Sabi sa pagdating ng paraiso sa lupa. So, di po ba ganito? Sabi po sa Bible, darating 'yon. Wait lang po, Pastor. Pero ang sabi ng Bible, Anin ko lang yung alaga ko. opo. Pero po ang sabi ng Bible, Opo. ngayon pa lang, sabi ni Jesus, ngayon pa lang, pwede ka nang mabuhay mula sa mga patay kung ikaw ay sasampalataya sa aking salita, sabi po ni Jesus. So, bakit pa natin hihintahin yon kung ngayon pa lang, pag nanampalataya ka na kay Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon mo, pwede ka na palang mabuhay sa spiritual na aspeto. Yun po yun. So, hindi ko nahihintayin yon kasi ngayon pa lang, sabi ng Panginoon, pwede kang mabuhay kung ikaw ay sasampalataya at magsisisi ngayon pa lang. Doon ang totoong buhay. Yun ang ibig sabihin ng Opo. patay. Walang Na relasyon. muling mabuhay. Amen. So, Opo. pag patay, malayo ka sa kanya. Tama po. Kailangan, tama. Ako na. Si Mami. To God be the glory. Privilege, Yun. Mami, no? Oo, ako na Pag-aralan natin ang Sa ano kasi, di ba sa Katoliko naman, hindi, may mga nagba-Bible study rin, pero bihira. Hindi, di ba? Mayroon. Pero dyan sa... Katikista. Mga katisismo po. Madalas, karamihan yung Bible study. Mga Ang katisismo. problema po Oo, kasi sa na ako katipis. naman Oo, na katipis. sa pag-ano ko ng Katoliko kasi galing naman ako doon. Oo. Marami silang mga doktrina. Maraming doctrines na Na tinatago. tinatago. Na, Hindi nila lahat sinasabi. alam niyo na wala sa Biblia. Ibig sabihin nanggaling sa gawa ng tao. Aaralin din natin. Ano ba yung mga tinatago doktrina nilang yun. Oo. na hindi nila ine-expose sa Marami po mga na tao? Pag nalaman No. natin yun. Pero under ako ng Katoliko na pero hindi ako under ng Romano. Maniniwala ako. Ay, aaralin din natin kung ano ibig sabihin ng salitang Katoliko. Opo. Papag-aralan Hindi. din po. Ang Romano kasi Romance belief yun na dinala sa atin. Pero ang Katoliko, yan, malawak po yan. Kaya kinuha nila ang word na Katoliko. Basta na hindi naman kayo may nano doon eh. Diyan, lang kayo, unti-unti naman po yan. na Si Mami mismo matututunan. makatuklas ng Kayo po yun mismo. Opo. kayo. May Biblia po ba kayo na Mayroon. Dapat wala may Bible po kayo. Tagalog? Sakto pa nila kayo.
Nung, Para nung naglinis ako ng bahay, meron akong pinaglagyan. Para mabasa Oo, niyo po. Mami. Pwede pala tayong mabigay kay Mami ng mga talata, no? Na babasahin niya. Si Mami, oo. Nabasa kay Meron akong Mami. pinaglagyan ng Bible ko yun. Meron po kayo, libro. May mga kamag-anak po ba kayong Christian na Yung kanyang Mami? apo, si Pauline. Si Pauline. Christian Si yan. Puli po ako po. Christian yun. Parami ako. Buti Mami, may pwesto kayo doon sa harap. Ng tindahan. Ilan taon na si Mami, mahal? 75 na lang. Alam mo, may kawig siya kay Lola Mike. Naganda Si Mami, ganyan. Magandang babae. Si Lola Mike ba may... Magandang babae yun lang. Parang Chinese yun. Hindi lang siya nag-asawa. Maganda pero walang asawa. Ang paborito kong lola yun eh. Yan ang nagpalo sa akin. Lahing Chinese yun, mga oy yun. Ilid pala ang mga Romano sa righteousness ng Diyos. Biyaya ng Lord kasi. Bagong tipat sa kayo, ano? Ayun pala, may Bible po pala may kayo. bago pala si Mami. Meron pala kayo. Nababasa niyo pa po yan? Nababasa niyo? Salamin. Nakakabasa po ba kayo ng Ayun pala, maganda po yung Bible nyo. Malalim lang po yan. Ay, maliliit. Opo, malalim lang po ito. Mag-ano kayo, mag-provide tayo lang. Pero ganito po yung ginagamit ko po. Ito po yung ginagamit kong Yan ang Bible. ginagamit. King James ba lang? Nakakabasa po kayo nito. Aliliit. Ano po, magsalamin. Opo. Kaya lang talaga yung Panahon. nakapagbasa siguro ako, pwede kasama ko magbabasa. Opo. Umaattend talaga ako sa kanya nagbubuklat naman. Dala-dala ko yan. Parang nawalan lang talaga ako ng yung nasa aking altar talaga, hindi ko siya Hindi, Pero totoo, marami rin ka nagsasabi na parang hindi ko siya nagba-out talaga. Kasi inyo po yun. Hindi naman namin pinaalis yun hanggat hindi po. Likante! Hindi po yun namin. Pero yung anak ko, yung panganay ko, di, Sino na dyan? Si ate. Ay, ate, prayer muna tayo. Pray tayo po. Opo. Sabi ko nga, sama ka na lang sa prayer. Dito po tayo, dito na tayo. Dito po kayo. Dito po, Ay, dito po. ikaw, te. Ay, dito po kayo, Mi. O, doon ka na sa gitna nga. doon ka na pumunta. Hindi, dito na ako. Sige, naikot ko yun po. May merdahan. Sige ka, Mami. Makaalis na Doon ka na nga, timinda. Doon ka na. Ayaw mo talaga. Sige, ako na nga. Nakita ko, natanong ko. Halika. Mami, pag kayo lang po, may papabasa ako sa inyo. Maiksi lang. Okay, eto po, lalagyan ko ng palatandaan. Wala siya lang Opo, mamayang gabi po. Hindi, pare-parehas tayo. Hindi ko Wala lang sa magkaparehas tayo na yung Mamayang gabi po, pwede nyo pong basahin kahit kayo lang po. Yung Biblia eh. Yung Biblia ko Ang nasa reading lang pag bahay. night. Ito, Mami, Tandaan mo may lang palatandaan. Ayan po. So, magbabasahin nyo po mula po dito. Yan. Nababasa pa naman yata Hanggang ni dito nanay. po. Ayan. Layo Opo. Ano lang Ay, po, hindi kaya. Basahin niyo po, Pastor, para marinig ano lang yan po, pagbulayan nyo. 24. Opo, hanggang buong... Basahin mo na para pag-aralan, di ba? Para Ang tumaling, Diyos na para umano gumawa sa'yo. ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto siya palibhasay Panginoon sa langit Kaya, di ba? at ng Opo, hindi ako lupa talaga hindi. Hindi ko na rin ay kaya po. hindi 75? Ako, di ko na mababasa yan. Kasi tanda lang pala sila ni Mama. Tumatahan. tumatahan Ganun at na yung sa akin. tumatahan Kikis-kikis na. ay hindi Ay, tumatahan kahit talaga anong gawin sa mo. mga Diyos ko, Ako kaya ko lang na ito. napaka-bless Sa mga mo. templo. templong ginawa Lord, kasi talaga ng mga nakakapagsa ka pa. Kamay. Ang goodness ang Oh, nakita ko ay, lang. Ganun po, no? Banay? sa Ganun po. Ay, devotion niyo po mamayang gabi, Mi. Maganda po, no? hindi rin naman Nakakabasa. lingkuran siya ng mga kamay ng mga tao 10 lang po ang na nakita ko. para bagong Malabo na rin. na para bagang siya'y Sa nangangailangan ng cellphone nga eh. anumang Ito, bagay ayan na, Opo. nababasa. Kailangan ko pang gumanyan. Bago Yaman mabasa ang siya. bagong tipan. rin opo. ang nagbibigay Ito yung ng madaling, lahat ito yung madaling ng version. Papabasa buhay. ko rin. At ang ginagawa ko ng po kasi niya, ginaganito ko po. huminga Wala, sa gusto ko oras. pong magbasa. Oo nga. Oo nga. Yan. Kailan niyo po magsalamin?
lahat ng mga Nakaganyan po ako. May bagay. salamin po ako. Nakaganyan. At Babasahin ginawa ko siya, niya, ipa-flashlightin ko siya. at doon kasi sa ramingko, Opo. ang bawat Ano oras bawat na, te? 12:16. Parating naman yung isa. sa Kasi Darating? ano, ng pa, mga Ganun yun eh, kasi tao palitan. upang Pagpapasok, parating naman yun. Nag-enjoy Oh, pa yeah, si ako Mami din. magbasa. May, ay, pagsikanahan nay, mamayang gabi po, pwede mo pong basahin yan. kabalat Kaya mo ng, nag-excited siya ng ngayon. buong lupa at ipinakda ang Parang kanilang mag-break tayo. Pero excited siya talagang ayos ng mga Ako kasi kapanahunan dati, at ang umatin ako mga ng Bible sharing. mga hangganan Dalaga ng pa ako kanilang nun. tahanan Tapos, upang lahat kanilang na yata eh. Meron mo nakapasok ako sa hanapin Iglesia ang ni Diyos. Cristo. para kasakaling Naka- Nakasimba po kayo sa INC? mahagi Ano po, parang na-invite lang po, parang visitor. maapuhap 2 times po. nila Kaso siya nung hindi na sa ako sumama at nun. Kasi siya'y nung masungtungan. ano na sila, yung Bagaman pinaka-pastor nila. hindi Doon nila sinabi na ang Hindi pag hindi siya ka iglesia ni malayo Cristo, hindi sa ka bawat- maliligtas. Nako. Basta Gusto ko sa naman next yun. pastor, Isa- move tayo isa- sa alauna. Alauna Parang o sabi alas ko, ay, para hindi ibig tayo sabihin kami palang mga Alauna, alas ko, dos sa ibang kanya sekta, tayo'y hindi kami Kasi maligtas kung sa kasi umaga, hindi sa kami umaga, iglesia ni hanggang- Cristo. hanggang Parang ano, ganun po yung nag- dito Paliwanag point po. ko lang. Nag-enjoy. Hindi na po ako sumama. Kasi Ah, hindi na kayo makikita. Hindi reasonable, no? Yung Opo, kanila oo. Parang sabi ko, paano kung mabuting Kasi- tao ako kasi- kahit wala akong Alauna, nilito na alauna. Kasi hindi po- pala ako Hindi, kung sa nililigtas. umaga. kung Lumalabas na umaga, parang kahit ang kaligtasan sa sekta. Oo, nasa sekta. Pero Usapang dapat sa ang kaligtasan Internet. gawa ng Diyos. Oo, Dapat. sariling oo. mga Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundo, kung siya ay babaguhin ng Diyos, nasaan man siyang lugar, ano man ang kanyang, nasaan man siya, no? Pwede siyang maligtas kung kahahabagan siya ng Diyos. Hindi sabi ko nga ganun. Totoo naman yun eh. Kung hindi ka magiging iglesia, hindi ka talaga Pag- maliligtas. may- Totoo po yun. Pero may katulad malalim ng yun. Hindi yan ganito, basta sa or- Hindi, Diyos. mali yung Temple yun, Oo, iglesia, pilak. ikaw yun. at spiritual na Pero- templo, hindi sekta. Personal Oo, hindi relasyon. sekta. Sa kanila kasi Oo. sekta ang Oo, turo. sa kanila kasi sekta ang Yung sekta. tinutukoy. Bukit ng Oo. Hindi sabi Kabi- niya, eto mayroon ng kasama. kabihasnan at Sabi niya sa akin, kami mga iglesia katalinuhan ng maliligtas tao. kami pag nagkaroon ng sakuna. Ang mga Pero kayo pang- mga katoliko hindi. ang Sabi ganun. pangapanahon Ano nakalagay? ng hanap, Sabi ko ganun sa kanya. kahal, Anong religion? Yun ang hindi ko nagustuhan kahalan sa ay napa. ano ninyo. Oo. Kaya po, Pinalipas alam mo ba na ako, lahat ng lahat ng relihiyon Diyos. pinasa ko, Pagkat- lahat ng pagkat ano, nga'y inano ko, ipinag- yung Utos. naka-attend ako, niya sa nakarating ako mga ng born again. tao na Yung kasama ko sila mga nagsisi silang Mga lahat artista pa, sa sa dati kong lahat amo. ng Tapos, ng damo naka-charismatic pa ako. sapagkat siya ay Katoliko, nagpagda ng Katoliko. kanyang